Hey mga brods, alam ko ilang araw na lang Governors Cup na, kaya nga ito pong si Greg Slaughter ay pwede na nga itong kunin mga bros, dahil yun nga sabi nila parang free agent na rin ito pong si Greg, dahil yun nga parang hindi na rin ito i-renew ng Manila Stars. Yes, alam natin na hindi naman din ganoon kalakas ito pong si Greg Slaughter. Yung effectiveness niya ay syempre parang same pa rin, dahil yung pagbalik niya dito sa Pilipinas dun sa Manila Stars from Rising Zephyr Fukuoka, parang same pa lang din naman mga kabrods. Pero yun nga medyo okay na rin ito pong mga footwork ni Greg Slaughter. Medyo bumilis na rin kahit papano, dahil yun nga yung experience niya sa ibang bansa. Ikaw ba naman malalaki, mas malalaki sa'yo, mas mabibilis sa'yo, syempre talagang matututo ka dyan. Kaya nga ito pong si Greg Slaughter balak nga itong kunin ng SMB naman mga kabrods. And alam din naman natin ng SMB, gusto rin nila ng may kapalitan si Junmar Fajardo, kaya gusto nilang kunin ito pong si Greg Zilla. Di hamak din naman na marunong din ito pong si Greg sa ilalim, at talagang alam natin yung presensya ng isang 7-footer. And alam din natin, ngayon import mga kabrods, Governors Cup 6'6 ang height limit, kaya ito pong si Greg alam kong malaking bagay ito kung ito'y makuha talaga nila from Manila Stars. Then yun nga, maraming nagsasabi na ito pong si Greg gusto pa rin kunin ito ng Barangay Nebra San Miguel, knowing ang Ginebra ay parang nakukulangan nga daw sa ilalim sila. And yun nga, itong SMB naman kasi meron naman din naman itong Junmar Fajardo na rin mga kabrods. Kaya parang sabi nila, parang hindi naman na kailangan ng SMB ng isang 7-footer, knowing na andito na si The Kraken, Junmar Fajardo. Pero hindi nga yun mga bros, dahil yun nga, bali-balita na itong si Tautua or si Vic Manuel ang isa sa mga gusto nilang ilagay sa trade package deal sa mga ibang players sa mga ibang kuponan dito sa PBA, dahil gusto nga mag-make move ang SMB sa mga kahit anong kuponan, dahil gusto nilang dagdagan pa ang kanilang lineup. 'Di ba nga biglang nag-make move ulit ang SMB, 'di ba? Yung import na lang si Torres Joguelo, biglang pinalitan ng Jordan Arams. Hindi pa nga nag-iumpisa ang ating Governors Cup, bigla agad silang gumagalaw ng ganito. Kaya unexpected move from SMB, hindi na tayo magugulat dyan mga kabrods, lalong-lalo na if etong si Greg Slaughter ay o-offera nila ng malaki. Dahil balibilita nga, dahil etong si Greg Slaughter gusto rin ito yung malaki ang sahuran. And ang SMB, alam natin kaya nilang bigyan ng magandang sahod si Greg Slaughter. Hindi rin naman nila isasagad si Greg mga kabrods, dahil alam natin na medyo may edad na rin si Greg. Tapos syempre mas pipiliin nila yung mas reliable na rookie na big man next year kaysa kay Greg Slaughter. Kaya siguro 1-year contract ang ibibigay nila kay Greg Zilla mga brods, para lang naman magkaroon ng katulong si Junmar Fajardo if ever man mawala. Ito talagang si Mau Tautua mga kabrods, malakas na ang SMB. Sabi nga nila parang lahat ng posisyon ng SMB parang nandito na sa kanila lahat mga kabrods, mapa big man, mapa point guard, mapa shooter mga brods, nasa kanila. And yun nga, sa depensa na lang ang kulang din kahit papano ng SMB. Kaya itong si Greg Zilla iba rin naman talaga yung presensya ng 7-footer, lalo na pag pinayungan ka neto mga kabrods. Sa Manila Stars, alam ko kahit papano okay rin yung mga stats doon ni Greg Slaughter. Hindi man siya ganun ka-effective sa Manila Stars mga kabrods, pero kitang-kita mo pa rin yung isang importanteng 7-footer sa ilalim like Greg Slaughter. Alam natin marami talagang nagmabash kay Greg Slaughter mga brods. Yes, malambot nga daw ganun mga kabrods, pero hindi rin natin napapansin yung improvement na nagawa ni Greg Slaughter from Rising Zephyr Fukuoka. Diamak din naman na mas magandang liga doon kaysa sa PBA, di ba mga brods? Yung level ng competition doon ay ibang-iba. Maraming teams, maraming players na malalakas, unlike nga dito sa PBA. Kaya dihamak talaga na nagkaroon ng improvement kahit papano ito pong si Greg Zilla. At makikita nyo rin naman sa mga highlights ng Manila Stars, kahit papano ganda pa rin naman ang pinapakita doon ni Slaughter. Kaya ikaw mga brods, komento mo lang ang opinion mo dito. At hindi na nga makapaghintay yung mga ibang fans na magsasama si Greg Zilla at si The Kraken, Junmar Fajardo. Kabilang balita naman natin mga kabrods, isa si Taylor Brown sa mga free agent last October 2023 pa pala ito mga brods, nung inalis siya ng Converge Fiber Xers sa kanilang lineup, as well as Mike Tolomia. So isa dun si
Taylor Brown sa nawala mga brods. So mahigit isang taon na rin na natenga ito pong si Taylor Brown at ngayon kasalukuyang naglalaro sa mga liga lang din sa Colombia sa Round Ball BC, like mga liga dyan mga brods. At yun nga, kahit papano nag-i-stay in shape pa rin ito pong si Taylor Brown, ang 6'3" point guard na ito mga brods. Kaya naman pala inalis ito at nilagay sa free agent ng Converge Fiber Xers. Sa 6 minutes per game siya na pinapalaro ng Converge ni Coach Aldin Ayo ay nakaka 3 points per game lang ang pinoproduce pala ni Taylor Brown sa Converge sa kanyang last season sa Commissioner's Cup 2023. So medyo mababa talaga yun, kaya naman pala nailagay siya sa free agent ng Fiber Xers. Pero kung tutuusin, kung papanoorin nyo yung highlights niya, athletic ito 6'2" point guard mga brods, mabilis at sharp shooter din kung makikita nyo sa highlights, 'di ba? Sa Converge, and yun nga, isa ito sa mga tirador dyan. Pero hindi rin naman pala nagiging consistent si Taylor Brown. Pero isa rin siguro sa mga problema mga brods sa sistema ng koponan, dahil siguro hindi pumapasok sa kanyang playing style ito pong sistema ni Coach Aldin Ayo. Siguro nga kung mabigyan mo pa ito ng maayos na minuto every game, siguro makakapag-produce ng maayos si Taylor Brown. At isa rin sa mga gusto ng mga SMC Group, one of the SMC Group ngayon na kailangan din ng shooter at gustong gusto ng shooter, ang Ginebra mga broad. So ang Ginebra parang gusto rin nilang mamili sa mga listahan ng mga free agent list ngayon sa PBA at namamata nila si Taylor Brown, na parang nagtaka sila na nga pala na mayroon pang Taylor Brown na 6'2" or 6'3" point guard na pwede nilang kunin. So gustong isugal ng Ginebra mga kabrods ito pong si Taylor Brown, dahil syempre gusto rin ng Ginebra na maging deep yung kanilang bench mga kabrods. Hindi rin naman basta-basta yung player na ito, hindi rin naman malamya mga kabrods. Yung consistency lang medyo dun siya nagkakapalya mga brods. Pero itong si Coach Tim Cone naman maski nga hindi athletic, maski nga talaga medyo mahihirapan siya umiscore, kapag sa sistema ni Coach Tim Cone madali lang yan mga kabrods Kaya diba sa Olympics pa lang dito na natin nasubukan yung galing at henyo na si Coach Tim Cone. Natalo natin yung number 6 in the world na Latvia. So mga brods possible ito pong pagbalik ni Taylor Brown, pero syempre if ever man na talagang nasa list ito ni Coach Tim Cone at ng management na pabalikin siya, ay ilalagay siya sa training camp ng Barangay Ginebra San Miguel this off-season. Dahil mga bros, ilang tulog na lang din tayo ay mag-Governors Cup 2024 na, kaya mga imports ngayon todo ensayo na rin at yung mga ibang trade at pendings na sign and play sa mga free agent ay gustong ihabol ng mga ibang kupunan, lalong-lalo ng Ginebra na gustong bumawi mga kabrods. So wala rin namang mawawala sa Ginebra dahil free agent itong si Taylor Brown mga brods. Why not i-test nila sa camp ng Ginebra, like parang tryouts. Kung papasa ito pong si Taylor Brown mga brods, malay natin gumaling na rin ito, dahil syempre stay in shape pa rin, di rin naman nawawala sa kanya yung basketball practices kay Taylor Brown, based din sa mga nakikita natin sa kanyang social media account sa Instagram. So puspusan pa rin naman itong si Brown. Kaya komento mo lang po nyo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is our updated highlights yun lang. I'm out.